me something, it might just take the pain away. Ito na nga guys, at gagawa po ako ng arroz tres delicias na napakasarap naman talaga. At ang kombinasyon nito guys ay pritong manok. Sa English naman ay rice tree delicacy. O, diba? Napakagandang pakinggan ang kanyang pangalan. Kaya naman eto na nga guys, at yung aking arroz or yung aking kanin ay bagong saing to. Pero dahil gusto naman namin maibang menu ngayon, sabi ko sa anak ko ay gawin na lang natin ng arroz tres delicias. Kaya eto guys, at yung kalahati ng arroz ay ito ay hinihiwa-hiwalay ko kasi nga po ay syempre ito ang aking gagamitin. At huwag kayong mag-alala guys dahil malinis naman yung aking kamay dyan sa paghiwa-himay ng arroz or kanin. So ito na nga, at syempre ang unang gagawin ko guys ay syempre ito na nga, dahil naprepara na natin yung ating sibuyas, bawang at yung carrots, siniwa-hiwa ko na. At magpapainit na ako ng aceite or mantika dito sa kawali, 'di ba? Itong wok ko, nako, na damage na naman, tingnan nyo. Super duper nakakawawa naman itong kawali ko. At ito na nga, at nilagay ko ang una ay ang bawang. Kasi guys, ay lulutuin ko muna yung ating vegetables kasi ay kongelado pa siya or frozen. Kaya ang ginawa ko muna ay ginisep ko muna yung bawang at saka sibuyas dito. And then susunod na natin yung carrots dahil yung carrots ay super duper na matigas. Kaya naman ito muna ang ating uunahin, at syempre yung green peas guys, nakita nyo naman frozen pa siya. Isinabay ko na para maluto siyang sabay kagaya ng carrots kasi yung carrots matigas at yung green peas ay medyo may yellow pa siya para pagtakip ko matutunaw na din yung yellow at may tubig na rin siya dyan. So ito ang aking truko, yung trick ang aking ginagawa dito para mapadali yung aking pagluluto. So ito na nga guys, at ito naman yung ating mantika na piprituhan ko. Pero ito din ay kumulo na or uminit na yung ating vegetables, kaya inalo-halo ko muna and then tatakpan ko siya ulit guys para maluto na talaga siya. Okay, at habang ito'y pinapakuluan ko or iniinit ko or niluluto ko siya, ay syempre aparte naman ay yung ating manok. Yung manok na masarap, masarap na masarap, diba? Ito na nga yung manok guys. At syempre isang buong manok na napakalaki naman ito. So ito ang gagawin ko ay huhugasan ko siya, lilinisin ko ng maigi, ng maayos guys. Lilinisan ko siya ng asin kasi alam nyo naman tanggalin natin yung dumi-dumi dyan na nakadikit sa kanyang katawan. At syempre yung asin ay kailangan natin, 'di ba? Yan. Hugasan muna natin ng asin, linisin muna natin siya. At tanggalan natin yung mga naiwan na bok-bok dyan, balahibo. 'Di ba? Yan ang ating gawin. Pagkatapos banlawan natin ng maigi, ng malamig na tubig or ligam-gam, bahala na kayo kasi dito sa amin ay may mainit at may malamig. So ito na nga, tinatanggal ko yung kanyang mga buhok-buhok dyan at dami-dami. At syempre, tatanggalin ko rin yung balat nito. May parting tatanggalin ko, may parting hindi guys. Kaya kailangan talaga nating linisin ng maayos yung ating manok or kahit na anong klaseng karne guys, kailangan linisin natin ng maayos, ng maigi bago natin lutuin. Okay? At eto na nga, nako grabe, super duper, ang dami niyang buhok-buhok. Grabe naman itong manok na to. Super duper, kaya kailangan linisin natin. At yun, ay tatanggalin natin yung taba doon sa may puwitan kasi alam nyo naman, hindi kami kumakain yan. At saka yung pakpak na yan, yung dulo, hindi po kami kumakain yan. At yung leeg din, hindi po kami kumakain. Kahit sa Pilipinas guys, hindi sa amin, sa bahay namin, ay talagang hindi kami nasanay kumain ng parting ganyan. Kaya pasensya na po, wag niyong sabihin na, ay ang arte-arte, ay ang ganyan.
Hindi po, talagang hindi kami kumakain yan. So, pasensya na kung sinasabi ko to sa inyo kasi yun naman talaga ang ginagawa namin na pagluluto or kinakain namin. Kasi somehow, someday, makikita nyo kung paano ako kumain, siguro sa restaurant o kung saan man lupalop ng mundo. Baka sabihin nyo, ay, kumo ito ay ano na, ay napaka-arte na, hindi na kumakain. So guys, hindi ko na pinakita yung paghiwa ko kasi baka ayaw ni mama, ni Facebook or ni YouTube ito. Kaya eto na nga at nahiwa-hiwa ko na, nilagyan ko siya dyan ng asin, paminta, pagkatapos pwede rin yung lagyan ng bawang na tuyo na powder, pwede rin po, or sibuyas na tuyo, pwede rin po. Bahala na kayo kung anong mga ingredients ang ilalagay nyo or kung ano-ano pa, or chicken cubes, bahala na kayo. So, eto na nga at syempre halu-haluin natin para sumuot yung kanyang lasa dito, yung mga ingredients na inilagay natin. Importante yun na mahalo natin ng maayos, 'di ba? At pagkatapos pag ito ay natapos na ako guys, ay syempre lalagyan ko na siya ng harina. Dito na mismo, hindi ko na inaisa-isa guys kasi a beses sa plato kong ginagawa, a beses naman ay sa bulsa. Doon ko siya nilalagyan ng harina, pagkatapos ipaikot-ikot ko siya doon, imimix ko siya doon, o 'di ba? Hindi na namantsahan yung ating kamay. So ganun 'yun, yung pinakamadaling paglagay ng harina. So, depende sa inyo ko. Kaya lang ito naman ay gusto ko ay dito ko siya gawin yung harina i-mix dito sa bandehang to kung saan yung manok mismo. Ito yung pinakabandehan ng binili ko sa tindahan, di ba? So, ito na nga guys. At syempre, pag na-mix ko na siya ng maayos at sumuot na yung kanyang harina dito, sa mga manok ay piprituhin ko na po siya. Nakita nyo naman yung kawali na ininitan ko ng mantika na dapat super duper mainit bago natin ilagay yung manok dahil mas maganda yun guys. Okay? At ito na nga tinitingnan ko, may mga buhok-buhok pa na natira kaya naman ay talagang tinatanggal ko ng maayos. So, eto na nga guys at syempre piprituhin na natin yung ating manok dito sa mantika na dapat super duper mainit yung ating pagpiprituhan. So, eto na nga guys at ilagay na natin yung ating mga manok na ipiprito. At syempre bago yan, syempre binabati ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, saan man dako kayo ng mundo, anong oras man na mapanood nyo to, anong oras man na araw na mapanood nyo to, ay binabati ko po kayo ng magandang araw. Na sana po ay pagpalain tayo ng mahal na Panginoon, sa mambahagi tayo ng mundo, gaano man kabigat ang ating mga problema, huwag po tayong mawala ng pag-asa, di ba? Kasabihan nga, di ba, na kapag tumuktok ka, ikay pagbibigyan, kapag humingi ka, ikaw ay pagbibigyan, at kung kumatok ka, ikaw ay pagbubuksan. Yun po ang kailangan nating isipin lagi na lahat ng iniisip natin magaganda, yun po ang darating, yun ang darating sa buhay natin, yung ang magiging resulta ng ating buhay. Kaya maging matatag tayo, ano man dumating na problema sa atin, kailangan natin gawin, lalo na mga mami dyan, kailangan tayo maging matibay, matatag, gumawa ng mabuti para sa ating sarili, para makita ng mga anak natin kung gaano tayo maiidolo ng ating mga anak. 'Di ba? Importante 'yun kasi siyempre sabihin nila, yung mama ko ganito ganyan, ba't ko gagawin? Yung nanay ko nga hindi niya ginagawa at kailangan natin laging payuhan ang ating mga anak para ma-realize nila sa bawat araw na tumatakbo ay maintindihan nila kung gaano kahalaga ang buhay. At saka kailangan talaga mami, daddy na nag-uusap-usap kayo ng mga anak nyo, 'di ba? Mas maganda 'yon, yung hindi lahat laging cellphone, hindi lahat laging ganyon, 'di ba? Nagbabanding tayo kahit papano. Mas maganda pa rin yung guys kasi mas naiintindihan ng mga bata ang pagpapahalaga ng bawat segundo, bawat minuto, bawat oras
at ng buhay, kung paano mabuhay sa mundo, 'di ba? Importante 'yon, yung ano tayo sa mga anak natin, sa asawa natin, 'di ba? Magbabae, maglalaki, or wala man tayong asawa o katuwang sa buhay, mga mommy, daddy, or single parent ka man, is kailangan pa rin nating kausapin ko yung mga mahal natin sa buhay. 'Di ba? Mas maganda pa rin yun para maintindihan nila. Yun lang po ang aking anik-anik dito at chismis ko sa inyo, at luto na ang manok. Siyempre, hanguin ko na yung prinito kong manok na napakasarap naman talaga. Huwag nyo masyadong tostirin, mga mommy or daddy, kasi matigas naman to kapag malamig na. So, aparte nga, ito na nga, at igisa ko na yung bawang. Nagpreparar ulit ako ng bawang dito, guys, kasi super duper na alam nyo naman, paborito ko ang bawang. At ito na nga, kasi yung pinagprituhan ko, guys, ng manok ay tinanggal ko yung asayte or yung mantika, at dito ko na rin igigisa yung aking sinangag. Okay? Kasi nga po, yung sinangag ko ay niluto ko muna yung vegetables sa unang kawali. Nakita nyo naman, 'di ba? So ito na nga, sabi ko ay dito ko na lang